salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Maraming salamat po sa lahat po ng nagbahagi ng ating pong programa. Sa ating pong health lecturer, Sister Sharon, salamat po sa matubig na gabi. Maraming salamat din po doon sa ating umawit, si Sister Rose. Salamat, Sister, sa iyong napakagandang awit. Bukod sa maganda yung awit, maganda yung boses, maganda rin yung kumakanta. Kumusta po kayo? Sino po sa inyo ang masaya? Taas po ang kanang kamay. Sino yung masayang masaya? Taas ang dalawang kamay. Sino po sa inyo yung sobrang saya? Sabihin po ninyo, Diyos muna. Picturean nyo. Ganda, picturean nyo yun. Ganda-ganda. Okay. So ngayon, ang ating pong pangatlong gabi. At pinapakiusap ko po sa inyo na makinig kayong mabuti. Importante po itong paksa na ito. Pakinggan nyong mabuti. Magbasa po kayo at kayo po ay magkakaroon ng kaligtasan. So ngayong gabi ay pag-uusapan natin ang ating pong tema na may pag-asa kung Diyos muna. Sa tema na sa pamagat na may kaligtasan kung Diyos muna. Agaya po ng ating pong tinutuklas, may liwanag ang buhay pag inuna ang Diyos, may kahulugan ang buhay, may kaligtasan, may pag-ibig, may kalayaan, may kaayusan, may hinaharap, may pag-asa, may bagong buhay, at may buhay na walang hanggan kung Diyos muna. Kaya palagi po natin piliin, ilagay ang Diyos sa una, sa lahat ng ating ginagawa, sa lahat ng ating pupuntahan, sa lahat ng ating mga gagawing desisyon. Napag-aralan natin nakarang gabi na tayo ay pag-aari ng Diyos sa paglalang at pagtubos. Hindi tayo sa ating sarili, ito ay pag-aari ng Diyos. Pinag-aralan natin kagabi na tayo po ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos, ayon sa larawan at wangis ng Diyos. At ibinahagi sa atin ng Panginoong Diyos na manlalalang natin ang tatlong importanteng mga bagay na sa Kanya lamang, pero isinalo tayo sa Kanyang na-enjoy na larawan. Ibinahaging larawan at wangis, ibinahaging matalik na relasyon, at ibinahaging pamamahala. Napag-aralan natin kagabi ang dalawang prinsipyo
Ibinahagi ng Diyos sa tao ang pamamahala sa lahat ng kanyang pag-aari, hindi ang kanyang pagiging may-ari ng lahat. So ang ibinahagi lang ng Diyos ay yung pamamahala sa atin, hindi yung kanyang pagiging may-ari. Principle number 2, ibinigay ng Diyos sa tao ang kalayaan ng pagpili, pero hindi lahat pwede. Upang sa gayon, ang sabi ng Biblia, kung bakit hindi lahat pwede, dahil ayaw ng Diyos na ikaw at ako ay mapapahamak. So, ibinigay ng Diyos sa atin ang kalayaan ng pagpili. Pinili po ng tao, yun ang malungkot, pinili ng ating unang mga magulang na makinig sa salita ng Diablo at Satanas sa halip na sa sinasabi na utos ng Panginoon, huwag kayong kakain kasi mapapahamak kayo, mamamatay. Pinili ng tao ang bigyang kasiyahan ang kanyang sarili. Pinili na suwayin ang utos ng Diyos at pinili na unahin ang kaosyosuhan sa halip na manampalataya sa Diyos. Kaya ang tao, lahat ng tao ay nahulog sa kapahamakan, lahat ng tao ay napahamak. Ngayong gabi, ang pag-uusapan natin ay ang kaloob ng Diyos na kaligtasan. Sino sa inyo ngayong gabi ang gusto na kayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? Taas po ang kamay. Yan. Buhay na walang hanggan, na wala ng sakit. Buhay na walang hanggan, na wala ng gutom. Buhay na walang hanggan, na wala ng problema. Sino sa inyo ang ganon? Taas po ang kamay. Yan, hindi na kayo mapapagod. Wala na, mapapahinga na kayo sa buhay na walang hanggan sa piling ng ating Diyos. Ang sabi ng Genesis 3:1-5, ganito ang pagkakatala ng ang tao ay mahulog sa kasalanan. Ang ahas nga ay higit na tuso kaysa alinman sa mga mailap na hayop sa parang nanilikha ng Panginoong Diyos. Sinabi niya sa babae, sinabi ba ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang mula sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Sinabi ba ng Diyos yon? Sumagot ang babae. At ang sabi ng babae sa ahas, makakain namin ang bunga ng mga punong kahoy sa halamanan. Subalit sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Huwag din ninyo itong hihipuin, kundi kayo'y mamamatay. So alam ng babae, alam ng ating magulang na sila'y mapapahamak pag sinuway nila ang utos ng Panginoon. Talatang 4, subalit sinabi ng matalinong ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay. Sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain noon, ay mabubuksan ang inyong mga mata at kayo'y magiging gaya ng may-ari ng Diyos. Magiging may-ari kayo. Alam ng Diyos yun. Nagsisinungaling si Satanas na nakakakilala ng mabuti at masama. Noong unang gabi, tinanong ko po kayo kung meron bang inilagay na lason ang Diyos sa bunga ng ipinagbabawal niyang puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Ang sabi niyo'y wala. Ay totoo namang wala. Anong ibig sabihin ng sinabi ng Diyos na huwag ninyong iipuin, huwag ninyong kakainin, sapagkat sa oras na kayo'y kumain, iyon kayo'y mamamatay, mapapahama kayo? Anong ibig sabihin? Nilikha ng Diyos ang bawat puno sa Eden na kawili-wili, maganda sa mata at mabuti para sa pagkain, at inatasan niya si Adan at Eva na buong layang tamasahin ang kanyang kasaganaan. Ngunit meron siyang isang hindi isinama. Lahat makakain nyo, pero itong puno na ito huwag. Sa lahat ng puno, sinabi naman ng Diyos sa kanila, yan ang huwag. Anong ibig sabihin? Sabing ganon, sa puno sa kaalaman ng mabutit masama ay hindi sila kakain. Ang punong kahoy, ang punong ito'y inilaan ng Diyos
bilang pirming pampaalaala ng kanyang pagmamayari sa lahat. Simple, madali pa lang intindihin. Kaya pala ipinagbabawal ng Diyos yun upang panatiliin sa isip ng tao, ng ating unang mga magulang hanggang sa panahon ngayon. Hindi lahat pwede. Malaya, pero hindi lahat pwede para mapanatili sa isip natin at puso na siya lang ang may-ari. Hindi lahat pwede mong gawin sa katawan mo dahil hindi sa iyo yan. Yan ay pirming paalaala na sa tuwing kakain ka ng taba, tuwing ikaw ay iinom ng alkohol, tuwing ikaw ay magpapasok ng nikotin sa iyong baga, iisipin mong palagi na sinasabi ng Diyos, malaya mong magagawin, pero huwag kayong magbibisyo, sapagkat sa oras na kayo magbisyo, masisira ang inyong katawan. Ang katawan nyo'y hindi sa inyo, yan ay tinubos ng dugo ni Kristo. Hindi kayo sa inyong sarili. So ipinapaalaala ng Diyos sa atin na anumang meron sa atin sa lupang ito, malaya tayo magagawa, pero meron siyang pirming paalaala, wag. Dahil gusto niya na manatili sa ating isip na siya lang ang may-ari, hindi tayo. Kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakalulugod sa paningin at dapat nasahin upang maging matalino, siya'y pumitas ng bungang ipinagbabawal ng Diyos na sinabi niyang, huwag kayong kakain nito. Pero pumitas siya at binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at siya'y kumain. Anong sabi ng Diyos? Anong utos ng Diyos? Huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ano mangyayari? Tiyak na mamamatay ka. Napahamak ang tao dahil sa maling pagpili. Alam niyo ho ba? Marami sa atin napapahamak din. Maliwanag na sinasabi ng Diyos, pero pinipili nating huwag sumunod sa Diyos. Dahil sa maling pagpili natin, marami sa atin napahamak. Kaya ngayong gabi, tuturuan ko kayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ating pag-aaralan na tamang pagpili para tayo'y hindi mapahamak. Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ano ang kabayaran ng kasalanan? Sinabi sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang taong nahiwalay sa Diyos, ang taong piniling humiwalay sa Diyos na nagkasala ay mamamatay. Lahat ng taong pumili na magkasala, humiwalay sa Diyos ay mamamatay. Ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ang sabi ni Propeta Ezekiel 18, talatang 4 at 20, ang taong nagkakasala ay siyang mamamatay. Ngayon, ilan sa mga tao ang nagkasala? Ilan ang mamamatay? Mga minamahal, ang sabi po ng Biblia, Roma 3:23, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ikaw, ako, matanda, bata, pastor, pare, lahat ng tao na nabubuhay ay nagkasala. Kung magkagayon, ilan sa mga tao ang mapapahamak at mamamatay? Magbabayad sa kasalanan. Roma 5:12, Roma 5 talatang 12. Kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao, ng ating mga magulang, na pumili ay pumasok sa kasalanan sa sanlibutan at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan. Kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ang mga taga-Dasmaji, mamamatay na lahat. Kahit yung mga taga-Pasay na taga-Pasay ako, mamamatay din kami doon. Mga Amerikano, mamamatay din.
Hudyo, lahat ng lahi ng tao sa buong lupa, walang gumawa ng mabuti. Lahat ay nagkasala. Lahat ng tao'y makasalanan. Ibig sabihin, lahat tayo'y mapapahamak dahilan sa kasalanan. Ang kalagayan ng mga tao pagkatapos mahulog sa kasalanan ay binanggit ng Biblia. Una, ang mga taong nahulog sa kasalanan ay ipinanganak sa pagkakasala. Ipinagbubuntis pa lang, makasalanan na. May kaisipan ng pakikipaglaban sa Diyos, pakikipag-alit laban sa Diyos. Ang palaging gusto, humiwalay sa Diyos. Ang gusto palagi ng dila, labagin ang Diyos, makipag-away sa Diyos, palaging magbisyo. Nang ang tao ay mahulog sa kasalanan, na puno ng kasamaan ang kanyang buhay. Ang sabi ng Biblia, ang taong nahulog sa kasalanan, patay sa espiritu. Kaya nga ang likas ng tao ay makasalanan. Ikaw at ako, ang ating dumadaloy na likas sa balat natin, sa ating isip, sa ating puso, sa buong pagkatao natin, walang ibang bumabalot kundi makasalanan. Ikaw at ako'y makasalanan. Ano ang sinabi ng Biblia tungkol sa puso ng taong makasalanan? Ang sabi ho ng Biblia, mapag-imbot na puso. Puno ng kasamaan ang puso. Mandaraya ang puso. Mapaghimagsik na puso. Mayabang na puso. Makalayawan na puso. Ano pa po? Madilim na puso. Hindi nagsisisi na puso. Hindi tuli o hindi nakakakilala sa Diyos na puso. Makasarili at mapag-imbot na puso. Dahil tayo'y makasalanan, wala tayong ibang magagawa kundi gumawa ng kasalanan. Mag-imbot, magsinungaling, ano pa, mandaya sa kapwa, manakim, ano pa, magsakim, gusto nyo sa ating lahat. Yan ang mga taong gumagawa ng likas ng pagiging makasalanan. So ang likas ng tao ay marumi. So tayong lahat ay walang magagawa na iligtas ang ating sarili sapagkat tayo'y may likas na maruming pagkatao. Dahil tayong lahat ay makasalanan. Ano ang sabi ng Job 14:4? Sinong makakakuha ng malinis na bagay mula sa marumi? Meron po ba? Ano pong sagot? Hello, ano pong sagot? Sinong makakakuha ng malinis na bagay mula sa marumi? Wala sino man. Alam mo namang nadumihan ang panyo mong kulay puti. Nilaban mo sa pusali, nilagyan mo ng Tide, nilagyan mo ng Ariel, lahat na ng klase ng sabon, kinlorox mo pa, pero nilaban mo sa pusali. Tanong, kahit may Clorox na, lahat na ng detergent ginamit mo, pag kinuha mo yung panyong puti, maputi o maitim? Hindi ka nga makakakuha ng malinis na bagay galing sa marumi. Ganon din tayo, kahit anong gawin natin sa atin na paglilinis sa sarili natin, hindi tayo magiging malinis sapagkat ang kaibuturan ng ating pagkatao pati puso natin ay marumi. Kahit magsimba ka pa araw-araw, hindi ka magiging malinis. Kahit gumawa ka pa ng paglilimos sa mga taong mahihirap, hindi ka pa rin magiging malinis. Kahit anong gawin mong kabutihan, hindi tayo magiging malinis sapagkat tayo'y parang pusali na ang ating ginagawa, lahat na makukuha natin dito'y marumi. Kaya nga, ang lahat ng tao'y mapapahamak. Lahat tayo'y nakatalaga sa kapahamakan, mamamatay sa impyerno
kumukulong apoy at asupre. Sino sa inyo gustong pumunta doon? Taas po ang kamay. Magtaas na ho kayo ng kamay kasi wala ho kayong magagawa. Pupunta po talaga tayong lahat doon. Wala ka hong magagawa sa sarili mo. Para hindi ka mapunta doon, talagang doon tayo lahat pupunta. Yun ang masakit na kalagayan ng buhay natin dito. Sino sa inyong gustong pumunta doon? Magtaas na ho kayo ng kamay para maligtas po kayo. Sino sa inyong gustong pumunta doon? Hindi ho kayo maliligtas. Gagawa kayo ng mabuti. Sisikapin yung gumawa ng mabuti para wag kayo mapunta doon. Hindi naman kayo maaalis doon sa paggawa ng mabuti. Tingnan natin ang sabi ng Biblia. Ito ho ang katotohanan. Ang sabi ni Jesus, basahin natin, ha? Ready? Read. Gayon din naman, ang bawat mabuting puno ay mabuti ang bunga. Tama o hindi? Pag mabuti ang puno, anong tawag sa bunga? Parang ganito lang yan. May isang puno, anong bunga? May isang puno, anong bunga? Hello? Siyempre, mais. May isang puno Di ba? Hello? May isang bunga. Anong puno? Mais din. Mais nga tingnan natin. Ngunit, ang masamang puno ay masama ang bunga. Tama, mali? Alam mo namang magbunga ng mabuti ay masama nga ang puno. Kung ano ang puno, yun ang bunga. Kung ano ang bunga, ibig sabihin may pinanggalingan yon. Yun ang puno. Kaya nga sabi ko sa inyo, may isang puno, anong bunga? Hello? Mais. Mais nga may isang bunga. Anong puno? Mais. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno. Tama? At mamunga ng mabuti ang masamang puno. Tama? Parehas pong tama yan. Si Jesus ang nagsabi niyan So, ang katotohanan sa talata ay ito. Ito ang katotohanan. Ang puno ng talong ay nagbubunga ng talong dahil ito ay talong. Hindi para maging talong. Wala kang gagawin, mahal na kapatid. Wala ka nang gagawin. Dahil ikaw ay makasalanan, wala ka ng effort. Natural gagawa ka ng kasalanan. Kasi ikaw ay makasalanan. Hindi na pinagsisikapan gumawa ng kasalanan ng mga taong likas na makasalanan. At ang taong makasalanan ay hindi tinatawag na makasalanan dahil siya ay gumagawa ng kasalanan. Ang taong sinungaling ay magsisinungaling dahil ang puso niya ay sinungaling. Hindi ka na mag-e-effort. Katulad po ng aking anak. Ako'y pastor. Galing ho ako sa hindi pagiging Adventist. Dati ho akong may ibang relihiyon. Ang aming buong pamilya po ay sagrado doon sa relihiyon na aming pinanggalingan. Nagsisimba kami tuwing linggo, lahat kami buong pamilya. Pero ako'y nakakilala ng katotohanan na kahit pala ganong kabuting relihiyon, hindi rin maliligtas pag hindi kilala si Jesus. Tinanggap ko po si Jesus sa edad na 18 anyos. Ako ho ay nagpasyang mag-aral ng pagpapastor. At pinangarap ko pong magkaroon ng pamilya na maayos. Ng aking anak ay palalakihin ko po na mabubuting mga tao para maging pagpapala sa mga kapitbahay, sa mga estudyante nilang kapwa estudyante nila. Akalain mong nagkaanak ako ng 3 anak na lalaki, hindi ko naman ho tinuturo ang magsinungaling. Nagsisinungaling. Hindi
Hindi ko naman ho tinuruang mangodi ko kasi pastor ako. Alam mo naman, turuan ko mangodi ko sa school ay pastor ako. Hindi ko tinuturuang mangodi ko sa school, nangongodi ko. Naisip ko itong katotohanan. Kahit na mabuti yung tatay, dahil yung tatay ay masama ang likas, kahit hindi ko naturuan yung aking mga anak, gagawa sila pa rin ng kasalanan. Kasi sila'y taong kagaya nyo at kagaya ko na nahulog sa kasalanan. Kaya wag ko kayo madesperate. Ang madesperate tayo, malungkot tayo ng lubha, alam nating tayo'y makasalanan, hindi tayo gumagawa ng desisyon na humanap ng tagapagligtas. Inililigtas nating pilit yung ating sarili. Yun ang pinakamalalang mangyayari sa buhay ninyo. Dahil kahit anong gawin natin, hindi tayo maliligtas. Kailangan talaga natin ng tagapagligtas. Yung tunay na malinis. Ang taong makasalanan ay gagawa ng kasalanan dahil ito ay makasalanan, hindi para maging makasalanan. So hindi ka tinatawag na makasalanan dahil ikaw ay nagsisinungaling, dahil ikaw ay nagnanakaw, dahil ikaw ay nangungupit, dahil ikaw ay nagsusugal, dahil ikaw ay mamamatay tao. Hindi ka tinatawag na makasalanan dahil gumagawa ka ng kasalanan. Gumagawa ka ng kasalanan, pumapatay ka, nagsisinungaling, nagsusugal, nagbibisyo, lahat ng perwisyo ginawa mo sa kapitbahay mo. Ikaw ay nagchichismis dahil ikaw ay makasalanan. Sabihin mo sa katabi mo ngayon, makasalanan ka. Gantihan mo, ikaw rin. Sabihin nyo rin sa akin, ikaw din pastor, makasalanan ka. Lahat tayo dito, naka-aircon pa tayo at naka-electric fan, lahat tayo dito makasalanan. Yung mga taong nasa labas ng church, makasalanan din. Pero meron kayong pag-asa. Dahil may pag-asa kung Diyos muna. Mga minamahal, ang punong makasarili, ang pusong makasarili ay gagawa ng pagiging makasarili dahil ito ay likas na makasarili. Ang mapag-imbot na puso ay natural na mapag-iimbot dahil ito ay likas na mapag-imbot. Ang hindi tapat na puso ay magtataksil dahil ito ay hindi tapat. Kaya yung asawa mo, kung sumakabilang bahay siya ngayon o nakaraang buhay, siya ay hindi tapat, kaya siya sumakabilang bahay. Dahil ang puso niya ay taksil. Kaya huwag kang magtataka na yung asawa mo naghanap ng iba dahil makasalanan siya. Pero kinakailangan niya ng tagapagligtas. Sa ating sarili ay hindi tayo makagawa-gawa ng anumang matuwid sa harap ng Diyos dahil tayo ay likas na marumi at makasalanan. Ano po ang inamin ni Haring David sa kanyang kalagayan? Meron pong sinabi si Haring David tungkol sa kanyang kalagayan. Mga awit 51 verse 5. Ready? Read. Ako'y, sabihin nyo nga rin yan, ako'y makasalanan. Si David, tinanggap niyang siya'y makasalanan at masama pa mula noong ako'y isinilang. Kahit noong ipinaglilihi pa lang ako ng aking ina. So ibig sabihin, ipinagbubuntis pa lang tayo, nagduduwal pa lang yung nanay ninyo. Makasalanan na pala kayo, nandun pa lang kayo sa fetus, makasalanan na. So lahat ng taong isinilang sa lupang ito ay makasalanan. Marumi. Marumi ang likas, marumi ang puso. Ano naman ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang masamang kalagayan, yung ating kalagayan ngayon? Anong sinabi ni Apostol Pablo? Roma 7:24. Kahabag na tawa ko. Kaawa-awa naman ako. Sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan? Sabihin nyo nga rin sa Panginoon, kaawa-awa naman ako.
Sino ngayon na magliligtas sa akin sa ganitong kalagayan kung ako'y makasalanan, marumi? Kahit ano palang gawin kong mabuti, kahit magsimba pala ako araw-araw, linggo-linggo, luluhod pa ako ng palakad ng luhod sa altar, magpapako pa ako sa krus tuwing mahal na araw, magpipinitensya, kahit anong gawin nating mabuti, makasalanan pa rin tayo. Kaya nga ang sabi, Panginoon, kawawa naman ako. Sino magliligtas sa akin sa kasalanan nitong, sa pagiging makasalanan ko? Na ako'y mamamatay. Anong sagot? Ready? Read. Anong sagot? Ngunit, salamat sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Amen? So si Jesus ang sikreto para makalaya tayo sa sadlak na kalagayan ng kaawa-awa. Na tuwing ikaw ay gagawa ng mabuti, hindi ka na kawawa. Yung paggawa mo ng mabuti ay hindi na magpapahamak sa iyo, kundi dahil kay Kristo, ang lahat ng iyong gagawin ay malinis na sa kanyang harapan. Dahil kay Kristo. Kaya nga ang sabi pa sa 8:1, ngayon nga'y wala ng kahatulan sa mga na kay Kristo Jesus. Ibig sabihin, hindi na mapapahamak ikaw at ako. Hindi na tayo mamamatay sa apoy at impyerno dahil kay Kristo na ating Panginoon. Amen? So si Jesus na ang nagbayad. Ang sabi po, ano ang hangad ng Diyos sa bawat taong makasalanan? Ano ang gustong mangyari ng Diyos? Ano ang hangarin ng Diyos sa mga taong makasalanan, kagaya nyo at kagaya ko? Unang Timoteo 2:3 at 4, ito'y mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos, na ating tagapagligtas, na ano daw po? Nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Kapatid, mahal ka ng Diyos. Gusto kanyang maligtas. Labis ang pag-ibig ng Diyos sa inyo at sa akin, bata man kayo o matanda, na gusto niya tayong lahat makarating sa katotohanan upang tayo'y magkaroon ng kaligtasan mula sa kaaba-abang kalagayan ng ating maruming puso at maruming likas. Ang sabi ng 2 Pedro 3:9, hindi niya ibig na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Gusto ng Diyos na sa kabila ng ating mga nagawang mga kasalanan, sa sobrang pag-ibig ng Diyos, hinihimo kanya, bata at matanda, kabataan ka man o katandaan, ngayong gabi, tanggapin mo ang pagsisisi at ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ka na mapapahamak kung ikaw ay magsisisi sa iyong pagiging makasalanan. Ngayon, ang tanong, paano ba makakamit ng taong makasalanan na kagaya ko ang kaligtasan mula sa kabayaran ng kasalanan na kamatayan? Paano ba natin makakamit na taong makasalanan ang buhay na walang hanggan? Ang sabi ng Biblia, ang kaligtasan ay walang bayad. Hindi ito nabibili, mga minamahal. Ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos. Hindi resulta ng mabuti mong ginawa. Ang kaligtasan ay hindi nababayaran ng halaga o pera. Ang kaligtasan ay hindi sa sariling pagsisikap. Mga minamahal, ang kaligtasan, ito'y kaloob ng Diyos sa mga sumasampalataya kay Jesus. Maliligtas ka. Hindi dahil mabuti kang tao, maliligtas ka dahil tinanggap mo si Kristo sa pamamagitan ng pagpili ng pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Kahit gaano pa ang pinagdaanan mo sa buhay, kahit ikaw ay nangalunya sa nakaraan, kahit ikaw ay nanira ng kapwa mo, kahit anumang ginawa mong kasalanan sa nakaraan, kapatid, pag tinanggap mo si Kristo ngayon sa pananampalataya,
ikaw ay magkakaroon ng kaligtasan. Tanggapin mo ang kaloob na walang bayad ng Diyos. Efeso 2:8-9, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y regalo o kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Maliligtas tayo dahil kay Kristo na ating tagapagligtas, malinis, huhugasan niya ang lahat ng ating nagawang karumihan. Ang puso nating makasalanan ay papalitan niya ng matuwid na puso pag tinanggap mo siya sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano ang mga hakbang upang ang katiwalang makasalanan ay maligtas? So tayong lahat ay makasalanang nagtaksil, mga katiwalang nagtaksil sa Panginoon. Hindi na tayo maliligtas. Pero ngayon, anong hakbang upang tayo ay maligtas? A, B, C, D. 4 lang na hakbang. A, B, C, D ng kaligtasan. Letter A. Ano yung letter A? Accept. Sa Tagalog, tanggapin. Anong tatanggapin natin? Una, tanggapin natin na tayo'y makasalanan at wala tayong magagawa. Sabihin nyo nga, tinatanggap ko na ako ay makasalanan. Wala akong magagawa sa aking sarili para ako'y maligtas. Number 2, tanggapin mo na mahal ka ng Diyos at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ikaw ay tinanggap mong makasalanan ng sarili mo, pero tanggapin mo rin na mahal ka ng Diyos at si Jesus na bugtong na anak ng Diyos ay namatay sa iyong mga ginawang kasalanan. At ikaw ay manampalataya sa Kanya. Tanggapin na mahal ka ng Diyos at nais ka niyang maligtas. Letter B. Ano yung letter B? Believe. Ano yung letter A? Accept, tanggapin. Letter B, believe. Maniwala. Maniwala na ikaw ay tutubusin ni Kristo. Maniwala, believe, manampalataya na ikaw ay sobra, labis na mahal ng Diyos. Ayaw ng Diyos na ikaw ay mapahamak. Kaya ikaw naman, pipiliin mo na ikaw ay maniwala. Alam niyo ho, yung salitang manampalataya o believe ay meron pong isang katulad na salita na adhere. Ano yung adhere? Sabihin nyo, adhere. Pagka sinabing adhere, merong katulad na salita yon, adhesive. Ano yung adhesive? Pandikit, di ba? Pandikit. Yung salitang adhere, dumikit. Ang sino mang dumikit kay Jesus, hindi na mapapahamak, kundi kayo'y maliligtas. Ang problema, baka iba ang dinidikitan nyo ngayon. Baka nakadikit kayo sa pera, nakadikit kayo sa kotse, nakadikit kayo sa bahay ninyo, nakadikit kayo sa trabaho ninyo. Mali ang pinagdidikitan ninyo, kaya mapapahamak kayo. Kaya ang gagawin natin, ngayong gabi, dumikit tayo kay Jesus. Amen? Pipiliin nating sumandig, magtiwala. Tayo'y sumandig kay Jesus ng lubos. Ibigay natin ang buhay natin sa Kanya. Maniwala ka kay Jesus. Mga minamahal. Letter C, confess and repent. Ano yung letter A? Accept. Letter B? Letter C? Confess and repent. Ang sabi ng Biblia, ipahayag mo ang iyong mga kasalanan at magsisi, sapagkat siya ay tapat at banal na ikaw ay patatawarin at lilinisin sa iyong mga kasalanan. Kung ipapahayag ninyo ang inyong mga kasalanan, ay tapat at banal siya na magpapatawad at ang ating mga kasalanan ay kanyang lilinisin at itutuwid niya ang ating mga buhay na puro ng kasalanan. Mga Gawa 2:38, at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo, talikuran ninyo ang inyong ginagawang mga kasalanan, bumalik kayo sa Diyos at patatawarin ang inyong mga kasalanan.
Ang salitang pagsisisi ay pagkilala ng iyong kasalanan dito, at nung makilala mo ng iyong kasalanan ay sobrang marumi dahil ito'y hindi kinalulugdan ng Diyos, ikaw ay tatalikod at babalik ka na sa Panginoon. Ang tawag doon ay turn around, about face, magsisisi, iiwanan ang mga maruruming gawain na hindi kinalulugdan ng Diyos. Ang pagsusugal, ang pag-inom ng alak, ang pagchichismis, ang hindi marunong panalangin, hindi pagbabasa ng Biblia, lahat ng hindi kinalulugdan ng Diyos, iyong tatalikuran at pagsisisihan, labalik ka sa Panginoon at ikukumpisal ang iyong nagawang kasalanan, ikaw ay makatitiyak, patatawarin ka ng Diyos at lilinisin sa lahat ng inyong kalikuan na ginawa. Binutasan ng tenga, may butas na nga, dinagdagan pa ng butas, nilagyan pa ng butas yung may butas na, yung ilong, nilagyan pa dito, lahat ng paninira sa katawan, ginawa mo na. Kapatid, pagsisihan mo yan, babaguhin ka ng Panginoon. Nagtaksil ka sa iyong asawa, pinuno mo ng tato ang buo mong katawan. Kapatid, lilinisin ka ng Panginoon, bagamat hindi na matatanggal ang mga tato na yan. Pero titiyakin ko sa inyo, yung tato ng kasalanan sa buhay mo, lilinisin na ni Jesus. Mga minamahal, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. Sino sa inyo sa gabing ito ang gusto nyong tanggapin si Jesus na inyong Panginoon at tagapagligtas upang malinis ang inyong mga karumihan? Taas po ang kamay. Lahat tayo'y marumi. Ano ang darating sa atin pag ginawa natin ito? Ang sabi ng mga Kawikaan 28:13, ang nagkukubli ng kanyang ng sala ay hindi mapapabuti. Ngunit ang kahabagan ng Diyos ang sa nagbabalik loob at nagsisisi. Tatanggapin tayo ng Diyos, gaano man tayo karumi at kamakasalanan. Letter D. Ano yung letter A? Letter B? Letter C? Confess and repent. Letter D? Decide. Magpasya. Piliin. Magpasya. Iyong piliin na ikaw ay maligtas. Magpasyang ipasakop ang buong buhay kay Jesus at sumunod na may pagtitiwala sa mga kalooban ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, Apokalipsis 3:20, sabi ni Jesus, narito ako sa labas ng pintuan ninyo at kumakatok. Kung may makarinig sa akin at buksan ang pinto, papasok ako at magsasalo kami sa pagkain. Mga minamahal, sa gabing ito, si Jesus ay nanghihingi ng inyong mga desisyon. Ano ang inyong gagawing pagpili? Pipiliin mo bang buksan ang pintuan ng iyong puso upang siya'y pumasok at tumahang sa puso mo at sa buong buhay mo? Mga minamahal, kung iyong bubuksan ang iyong pintuan, yung desisyon mo, bubuksan mo sa Panginoon. Ang sabi gano'n ng Panginoon, kung diringgin ng sino man ang aking tinig at buksan ang pinto, ako'y papasok sa kanya at kakain kasalo niya at siya'y kasalo ko. Sino sa inyo ngayong gabi ang nagdidesisyon at nagpapasya na gusto niyong buksan ang inyong pusong matigas at papasukin niyo si Jesus upang manahan sa inyong buhay, sa inyong puso? Taas po ang kamay. Mga minamahal, yan ang tanging paraan upang tayo'y maligtas. Letter A, accept. Letter B, believe. Letter C, confess and repent. And letter D, magpasya. Decide. Buksan ang iyong puso. Papasukin mo si Jesus upang siya'y makapaghari sa iyong buhay. Sa pagtatapos, ay nais ko sa inyong ikwento ang isang lalaking nanaginip. Ang lalaking ito ay nanaginip dahil gusto niyang yumaman. Sa panaginip niya ay nagkaroon siya ng napakalaki at napakagandang bahay na bungalow. Napakaganda. Siya ay ayaw na niyang gumising halos sa kanyang panaginip dahil sa panaginip niya napakayaman na niya.
Isang magandang palasyo ang kanyang bahay. Subalit isang araw sa kanyang panaginip ay kumatok si Jesus. Pagkatok po ni Jesus sa kanyang panaginip, ay binuksan niya ang pintuan at nakangiti si Jesus sa kanya. Ngumiti din siya at ang sabi ni Jesus ay, gusto mo ba akong papasukin? Pinapasok po niya ang ating Panginoon sa kanyang panaginip sa bahay niya. At ang sabi niya sa ating Panginoon, ito ang susi ng iyong tulugan sa kwarto. Yung isang kwarto doon, sa iyo ito, Panginoon. Kinuha po ni Jesus ang susi at si Jesus ay pumasok doon sa kwartong i-designate nung lalaking mayaman. Isang araw sa kanyang panaginip, meron uling kumatok. At pagkatok niya, siya ay nakangiti. Pagbukas ng pinto, nakangiti yung lalaki, pero yung bumungad sa kanya ay matapang na lalaki, ang demonyo. Wala siyang magawa, kundi binuksan ng pintuan, pinilit ng lalaking ito na pumasok yung demonyo, pinilit niyang pumasok sa bahay niya. At nang pumasok siya, pinagsasaktan siya, binugbog siya, sinugatan siya, wala siyang magawa. Ang demonyo'y umalis, malaking tao, malakas sa kanyang panaginip. At siya'y umiiyak. Nagtataka ang lalaking ito sa kanyang panaginip na si Jesus naman ay nandoon sa bahay, hindi siya ipinagtanggol. Sumunod na araw, nung magaling na uli siya, meron na namang kumatok sa panaginip niya. Ayaw na sana niyang buksan, pero matindi talaga ang pagkatok. Pagkatok po ay binuksan niya, malaki na namang tao, talagang binugbog na naman siya. 2 beses siyang pinarusahan, umalis uli, kinuha ang mga laman ng rep, lahat ng mga kwarto pinasok, bukod yung kwarto ni Jesus, hindi niya mapasok. Ninakawan siya, na wala ang pera niya. So, kinausap niya si Jesus. Jesus, alam mo namang ako'y binubugbog ng lalaking iyon na malaki, si Satanas. Bakit hindi mo ako tulungan? Ang sabi po ni Jesus, ikaw ang may hawak ng susi ng iyong bahay. Ikaw ang may hawak ng susi ng iyong kwarto. Ikaw ang may hawak ng susi ng likuran. Ikaw ang may hawak ng susi ng iyong refrigerator. Ikaw rin ang kumukontrol ng telebisyon. Yung mga kahadjero mo, ikaw ang may hawak ng susi. Ang problema mo, ang susi lang ng kwarto ko ang ibinigay mo sa akin. Kaya yun lang ang pwede kong ipagtanggol. Hindi siya makapapasok doon. Nag-isip-isip yung lalaki at ang sabi niya, Panginoon, kung yan lang ang dahilan para ako hindi nabugbugin ni Satanas, ibinibigay ko na sa iyo ang lahat ng susi ng bahay na ito. Amen? Ibinigay po niyang lahat ng susi. Susi ng gate, susi ng kotse, susi ng bahay, susi ng kwarto, lahat ng susi. Sabi niya, Panginoon, pati refrigerator sa iyo na, pati yung TV sa iyo na, lahat ng babasahin sa iyo na. Panginoon, ikaw na ang may-ari ng bahay na ito. Bumalik ho uli si Satanas. Malaking lalaki, kumatok. Noong kumakatok na yung malaking lalaki, sino na nagbukas? Hindi na ho yung lalaki ang nagbukas. Ang nagbukas na po ay si Jesus. Pagkita ni Satanas na si Jesus na ang nakatahan doon sa bahay na yon, karipas ho ng takbo yung lalaki at siya'y nanginginig na umalis. Hindi na ho sinaktan yung lalaki sa panaginip, nabuhay na ho siya ng payapa sa piling ni Jesus. Sariwa ng muka, wala ng sugat, payapa na ang buhay niya dahil lang nakatira na sa kanyang bahay ay si Jesus. Mga minamahal, kung gusto niyong lubayan na kayo ng kaaway na palagi kayong pinagdurusa, palaging mainit ang ulo ninyo, palagi kayong nag-aaway ng kapitbahay ninyo, palagi kayong lasing, palagi sinisira ng kaaway ang buhay ninyo, sa gabing ito, pagbuksan nyo ng pinto si Jesus. Ibigay nyo ang lahat ng susi ng buhay ninyo. Pera ninyo, lahat, pati sa tricycle ninyo, kabuhayan ninyo, ibigay nyo lahat kay Jesus. Lulubayan na ho kayo ng kaaway
na kayo ay pagdusahin. Ngayong gabi, sino sa inyo ang gustong isuko ang buong buhay nyo kay Jesus? Ang susi ng puso ninyo, susi ng isip ninyo, susi ng kalusugan ninyo, susi ng mga desisyon nyo, lahat ng susi sa buhay ninyo, gusto nyong isuko kay Jesus. Taas po ang inyong kamay. Kung yan ho ang inyong desisyon ngayon, hindi naman ho siguro kalabisan na ang inyong lingkod ay akin po kayong yayain na tayong lahat sa pamamagitan ng pagtayo, magpasya tayong ibigay na ng lubusan ang buhay natin kay Jesus. Inaanyayahan ko po kayong tumayo upang isuko na natin ng lubusan ang ating buhay kay Jesus. Panginoon, narito ho ang iyong mga anak, lalaki at babae, bata at matanda. Panginoon, silang lahat ay inaamin, tinatanggap kaming lahat na kami po'y makasalanan. Wala kaming magagawa sa aming sarili. Subalit tinatanggap din po namin na mahal nyo kami at ibinigay mo ang iyong bugtong na anak, Panginoon, upang kami magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sino mang sasampalataya at tatanggap kay Jesus ay magkaroong buhay na walang hanggan. Panginoon, pinaniniwalaan namin at kami dumidikit kay Jesus ngayong gabi upang kami ay makaalis sa kaparusahan ng kasalanan namin, upang kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoon, nais po naming aminin sa inyo, ikumpisal ang lahat ng nagawa po naming mga karumihan, kasalanan, pagre-rebelde sa inyo, paglabag sa iyong kautusan, ang puso namin na marumi. Humihingi kami ng sorry, patawarin niyo kami, Panginoon, nagbabalik loob po kami sa inyo. At pinagpapasyahan po namin ngayong gabi na lubos na po naming ipasakop ang buong buhay namin kay Jesus. Lahat ng bahagi ng aming pagkatao, isip, puso, kilos, desisyon, pananalita, Panginoon, lahat ng aming hilig na gawin, lahat ng sa amin, ibinibigay na po namin kay Jesus upang siya na po ang manirahan sa buhay namin, magkontrol sa isip namin, magkontrol sa buhay namin. Pinipili po namin, Panginoon, ngayong gabi, pinipili ng aking mga kaibigan at mga kapatid na nakatayo ngayon, si Jesus na aming Panginoon at personal na tagapagligtas. Panginoon, palayain mo po nawa kami sa kalupitan na ginawa ng kaaway sa aming buhay. Tulungan mo kami sa pagbabagong buhay na matuwid sa iyong harapan. Panginoon, bigyan mo po kami ng kapayapaan sa pananahan ng Banal na Espiritu sa puso namin. Si Jesus na siyang susi upang kami magkaroon ng pag-asa. Panginoon, magawa po sana naming mailagay ang aming nais sa huli at malagay po kayo sa una sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula, mapalad ang nakikinig at tumutupad, mapalad ang nahahapis at sila ay